na ipanalo man ng Pilipinas sa International Arbitration Tribunal yung kaso sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, pumayag na raw si Pangulong Duterte sa pakikipag-usap sa China tungkol sa South China Sea. Ayon yan sa isang opisyal ng Chinese Foreign Ministry. Kasunod niyan, inanunsyo ni Duterte ang anyay pakikipaghiwalay na po sa Amerika sa larangan ng militar at ekonomiya. Mula sa Beijing, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra, malaki yan ha? Mike, simula sa umpisa hanggang sa dulo ng kanyang speech ay pinaulanan ng batikos ni Pangulong Duterte ang bansang Amerika at naganap yan sa harap ng mga negosyanteng Chinese at Filipino dito sa Beijing. Naganap ito at isa sa batikos ni Duterte ay may utang daw ang Amerika sa China. Sinabi rin niyang kakausapin niya si Russian President Vladimir Putin para silang tatlo kasama ang China ay magkasama laban sa bundo. Dito rin inanunsyo ng Pangulo ang kanyang paghiwalay sa Amerika sa larangan ng militar at ekonomiya. Narito ang pahayag ng Pangulo. I announce my separation from the United States. Both in military, not maybe social with the Philippines, both in military but economics also. So please, you have another problem of economics in my country. I have separated from them, so I will be dependent on you for all time. Mike, 13 Memorandum of Understanding naman po ang nilagdaan ng Pilipinas at ng China. Narito ang aking report. Si Chinese President Xi Jinping ang sumalubong kay Pangulong Duterte sa kanyang pagdating sa Great Hall of the People sa Beijing. Matapos tugtugin ang national anthem ng dalawang bansa, nagsimula ng military honors. Kasama sa seremonya ang pagsalubong sa Pangulo ng mga batang may dalang bulaklak at bandera ng Pilipinas at China. Matapos nito, nagpulong ang dalawang leader ng 30 minuto nang sila lamang dalawa at walang ibang kasama, bagay na hindi karaniwang nangyayari. Nasundan ito ng extended bilateral meeting ni Pangulong Duterte at President Xi kasama ang mga opisyal ng magkabilang panig. Ayon kay Pangulong Duterte, sumisibol ang relasyon ng Pilipinas at China. Even as we arrive in Beijing close to winter, this is the springtime of our relationship, and we look forward to the development of our ties. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte, pumapasok ang Pilipinas sa panibagong kabanata ng pakikipagrelasyon nito sa China. Relasyong may mahabang kasaysayan ng kalakalan na nagmumula pa sa ating mga ninuno, pero nababahiran din ang sigalot dahil sa pinag-aagawang mga teritoryo. Matapos ang bilateral meeting, inanunsyo ng China na inaalis na nito ang travel ban sa Pilipinas para makapamasyal na ang mga turistang Chino sa Pilipinas. 13 Memorandum of Understanding ang pinirmahan sa harap ni Pangulong Duterte at President Xi. Sa larangan ng investment, trade, economic development, tourism, transportation and infrastructure, fisheries, narcotics at iba pa. Meron ding Memorandum of Understanding sa maritime at Coast Guard cooperation. Bago sa pandinig, lalo't may ilang pinag-aagawang teritoryo ang dalawang bansa. Masusundan pa raw ang pag-uusap ng Pilipinas. Napag-usapan ang South China Sea pero hindi ang desisyon ng International Tribunal pabor sa Pilipinas. The two presidents agreed that China and the Philippines will return to the track of dialogue and consultation to properly handle the South China Sea issue. Ayon sa China, hindi na pag-usapan ang pangingisda ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Pero tutulong daw ang China sa mga mangingisda ng Pilipinas. They did talk about cooperation in fishery. They agreed that the two countries will strengthen fishery cooperation in the South China Sea and also cooperation in terms of fishery products industries. China will support the Philippines. Sa kanyang mga pahayag kagabi sa harap ng media at Filipino community, may mga pahayag ang Pangulo kung bakit kumikiling siya sa China. Sinabi rin niyang kung mag-aalok ng pautang ang China, tatanggapin ito ng Pilipinas. I'm sorry. I had to say this.
You say that, why are you veering towards China? Why should not I not veer to China? China is good. It has not invaded a piece of my country. We will be asking for the help of China. I do not know if they will, your government will give it to us. I am here on a state visit to pay my respects to the great people of China and to the Chinese government. Soft loans, we would rather borrow and pay it in a very liberal schedule. Ito naman ang mensahe ni Duterte sa Amerika na karibal ng China sa kapangyarihan sa rehiyon. It's about time to say goodbye, my friend. Your stay in my country was for your own benefit. Mike, dito rin po ay inanunsyo ng China yung lifting ng travel advisory sa Pilipinas para daw makapamasyal na sa Pilipinas yung mga turistang Chino. At inanunsyo rin po ng DTI yung $13.5 billion na nakalap daw na investment dito at yan daw po ay makakalikha ng 1 milyong trabaho dyan sa atin. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.